Mi Amor Tales presents Si Doktora at ang Milyonaryong Prom D. Written by Bonilicious. Talagang pupunta ka sa probinsya. Tinuro ng mami ni Cassandra ang maleta sa gilid ng kama. Kailangan kong bisitahin si Lola sa probinsya, Mom. Alam mo naman kung gaano siya kahalaga sa akin. Sagot ni Cassandra. Ang lolang tinutukoy niya ay si Aling Tisa na yaya niya mula noong maliit pa siya. Matandang dalaga ito at nag-iisa sa bahay sa probinsya. Ilang taon na rin noong mag-retire ito at piniling manirahan doon. Mag-iingat ka roon, Cassandra, anak. I will, Mom. Thank you sa pag-intindi. Naiintindihan ko. Siyang tumayong ina mo habang busy kami ng daddy mo sa ospital. Malaki rin ang pasasalamat ko sa kanya. Pakibulong sa kanya, anak, na salamat sa lahat. Tumango si Cassandra at yumakap sa mommy niya. Kinabukasan ay maaga siyang bumiyahe para makarating siya sa probinsya ng tanghali. Nang makarating siya ay ramdam ni Cassandra ang takot at lungkot. Takot dahil baka bigla siyang bumagsak at umiyak kapag nakita na niya ang kabaong ng dating yaya. Lungkot dahil wala nang tatawag sa kanya para i-remind na huwag niyang kalimutan ang kumain kahit gaano pa siya kabisi sa trabaho niya. Lola, bulong niya. Bakit hindi ka nagpaalam? Hinaplos niya ang kabaong nito. Ramdam niya ang hapdi at kirot sa puso niya. Lalo na ang pananakit ng lalamunan niya dahil sa pagpipigil niyang huwag maiyak. Ngunit kahit anong pigil ni Cassandra na huwag maiyak, ay kusang tumulo ang mga luha niya. Huwag ka nang umiyak. Magpasalamat na lang tayo dahil nasa safe na lugar na si Aling Tisa. Hindi na nakakaramdam ng sakit at paghihirap. At saka, huwag ka nang magtampo dahil hindi siya nakapagpaalam sa'yo. Kung sinabihan lang siya ni Lord kung kailan ang deadline niya, edi nagpaalam siya sa'yo. Mabilis na tinuyo ni Cassandra ang luha niya at napatingin sa babaeng katabi. Tumahimik ka nga, Avi. Nakakahiya ka. Wala ka talagang kwentang mag-advise. Pinagsasabi mong deadline. Bulong naman ang isang matangkad na lalaki. Dahil magkatabi lang naman silang tatlo ay narinig niya ito. Deadline? Patay na linya. Napapikit si Cassandra para pigilan ang pagtawa. Yan! Ngumingiti na siya. Effective, no? Wala ka kasing bilib sa akin eh. Mahina nitong sinuntok ang dibdib ng lalaki. Gosh, Avi. Hanggang ngayon ang daldal mo pa rin. Gosh, Avi. Hanggang ngayon ang daldal mo pa rin. Napatakip na lamang si Cassandra sa mukha niya dahil sa hiya. Hanggang ngayon naman, Cassandra, ang ganda mo pa rin. Oops, akala mo siguro na yan ang sasabihin ko, no? Masyadong makapal, Cass. Pero namiss kita. Walang halong biro. Payakap naman. Lumapit si Avi sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Iyak ka lang. Nandito na ako. Nandito na kami. Tinapik-tapik nito ang likod niya. Kahit anong pigil ni Cassandra na wag umiyak ay napaiyak siya dahil ramdam niya na hindi siya iiwan ng babaeng kayakap. Hindi alam ni Cassandra kung ilang minuto o oras siyang umiiyak. Ramdam lang niya ang pagod at pananakit ng mata niya. Sigurado ako na masaya si Aling Tisa kung nasan man siya dahil nandito ka ngayon. And welcome back, Cassandra. Welcome back sa dati mong tahanan. Napangiti siya kay Avi dahil sa effort nito para pagaanin ang pakiramdam niya. Daldal mo, Avi. Bigyan mo nga siya ng konting katahimikan. Kahit saglit lang. Napatingin si Cassandra sa lalaki. Philip, ikaw ba yan? Kumunot ang noon niya ng mamukaan ito. Ay hindi, Cass. Estatwal na lang yan. Pilosopong sagot ni Avi. At saka, nagtatampo na si Philip. Kasama lang natin siya kanina. Ngayon mo lang namukaan. Napailing na lamang si Philip kay Avi at saka bumaling sa kanya. Welcome back, Cassandra. I thought kasi jowa mo, edi hinintay ko na ipakilala mo sa akin. Kunwaring nasusuka sina Avi at Philip sa sinabi niya. Hindi umalis ang dalawa sa tabi niya. Malaki ang pasasalamat niya sa mga ito dahil gumagaan ang pakiramdam niya. Hindi na masyadong mabigat sa dibdib. Lalo na nang kailangan na nilang ilibing si Aling Tisa at tuluyan ng mamaalam.
Umalis lang saglit si Avi para asikasuhin ang mga nakiramay at ang mga pagkain na rin. Paliwanag ni Philip habang si Cassandra ay tulala na nakatingin sa bato na nakaukit ang pangalan ng lola tisa niya. Walang tigil ang mga luha niya sa pagtulo. Thank you sa inyong dalawa. Dahil sa mga araw, buwan na taon na wala ako, kayo ang nag-alaga sa kanya. Salamat dahil palagi niyo siyang kinakamusta. Hindi ko man lang siya nakita bago siya mawala. Huwag mo nagsisihin ang sarili mo. Hindi matutuwa si Aling Tisa niyan. Hindi ka man niya nakita ay nakakausap ka naman niya. Yun ang mahalaga. Naging masaya ang huling araw niya sa mundo, Cassandra. Sabi ni Philip. Tinuyo ni Cassandra ang mga luha niya bago ngumiti. Nanatili muna siya sa bahay ni Aling Tisa ng isang araw pagkatapos ng libing. Naghanda na rin siya sa pag-alis kinabukasan. Cassandra! Napatigil siya sa pag-eempake nang marinig ang malakas na sigaw na yon ni Avi. Cassandra! Gosh, ang ingay mo! Sumilip siya sa bintana at inirapan ng kaibigan. Baba ka, dali! Tumatalon pa si Avi habang si Philip naman na nasa tabi nito ay napailing na lang sa ingay ng kaibigan. Aakyat kami ha! Halika, Phil! Hinila nito si Philip bago siya pinuntahan sa itaas. Nang nasa harapan na niya si Avi, ay matagal nitong tinitigan ang mga gamit niya bago ito napanguso. Aalis ka na? Hindi mo kami na-miss? Dekada tayong hindi nagkita oh. Dito ka muna. Pangungulit ni Avi. Avi, may trabaho ako naiwan sa Manila at saka 1 week lang ang leave ko sa work. Ipinagpatuloy na ni Cassandra ang pag-iimpake. Tulungan mo naman ako, Philip. Para ka namang tuod dyan eh. Display ka ha, display. Kanina ka pa nakatayo riyan sa tabi ko, wala ka namang sinasabi. Malakas na pinalo ni Avi ang braso ni Philip. Sakit mo na. Reklamo ni Philip dito. Talagang masasaktan ka, kulang pa yan. Malakas na sigaw ni Avi rito. Mahinang natawa si Cassandra sa asara ng dalawa. Huwag ka munang umalis, Cass. Kapag umalis ka, mababalitaan mo na lang, patay na tong si Philip. Banta sa kanya ni Avi kahit na alam niyang nagbibiro lang ito. Tiningnan ni Cassandra ng maayos ang mukha ni Philip. Sayang naman kung papatayin. Gumwapo ka ngayon, Philip. Malakas naman na tumawa at nang-aasar si Abby kay Philip na tahimik lang sa gilid. Kalmahan mong pagtitig sa kagwapuhan ko. Napairap si Cassandra sa kahanginan ni Philip. So, stay ka muna ng ilang days dito? Sige na, please. Hinawakan ni Abby ang kamay niya at nagpa-cute pa. Sige na nga. Sumigaw si Abby sa tuwa at patalon siya nitong niyakap. Sinigurado ng mga kaibigan niya na hindi niya pagsisisihan na nag-extend siya sa probinsya. Talaga namang ginawa ng mga ito ang lahat para maging masaya siya. Ipapaalala ko lang sa iyo, Kasa, may camping tayo mamaya. Malakas na sigaw ni Abby kaya napatigil si Cassandra sa pagluluto. Ilang saglit pa ay naging maingay ang loob ng bahay. Anong niluto mo? Sakto, gutom na ako. Lumapit sa kanya si Abby at sinilip ang mga niluto niya. Pero agad itong na-disappoint nang makita ang pagkain. Pansit Canton at itlog? Proud ka pa talaga niyan ha? Habang si Philip naman ay hindi na nagreklamo at umupo na. Dami mo pang reklamo. Swerte nga may pagkain eh. Hindi kaya ako nagreklamo. Ani Abby saka umupo at kumain na rin kasabay nila. Hindi nabubuo ang araw nila kapag hindi maingay si Abby. Lalo na ang pag-away nito at ni Philip. Hindi lubos maisip ni Cassandra kung gaano siya kaswerte dahil sa mga kaibigan niya. Kinagabihan ay nakahanda na ang camping tent, mga gamit at pagkain nila. Thank you. Dahil sa inyo, nakaramdam ulit ako ng saya. Pag-amin ni Cassandra sa mga kaibigan. Malanding kumindat lang sa kanya si Abby habang si Philip naman ay umiiling lang dahil kay Abby. Alam mo ba, nung pinatayo ko yung parlor, ikaw ang naiisip ko. Kasi naalala ko dati ng mga bata pa lang talaga tayo. Mahilig na akong ayusan kayong dalawa. Sa mga araw na yon, nalaman ko kung ano ba talagang gusto ko. Sabi ni Abby. How about you, Philip? Tanong ni Cassandra. Saglit na nag-isip si Philip bago tumingala sa kalangitan na para bang nandoon ang sagot.
Ngayon, tulad pa rin naman ako ng dati. Tinutulungan ko lang si Lolo sa farm. Sagot ni Philip. Ikaw naman, Cass, kamusta sa Manila? Pabalik na tanong sa kanya ni Abby. Family of doctor, kaya nagdoktor din. Ewan ko ba, parang hindi naman ako masaya sa ginagawa ko. Parang nagtatrabaho lang ako dahil kailangan. Dahil ayaw mapagalitan ni na mommy. Baka ma-disappoint sila sa akin eh. Alam niyo bang naiinggit ako sa inyo noon? Dahil alam niyo na kung ano yung mga pangarap niyo. At natupad niyo ngayon. Habang ako naman, ito at doktor na nga hindi naman ako masaya. Kung hindi lang talaga ako kailangan sa ospital, hindi na ako babalik doon. Wala namang saya roon eh. Parang ang lungkot-lungkot lang palagi. Kada minute, may umiiyak na mga pamilya, ng mga pasyente. May namamatay. Nakakatakot magkamali. Sa kamay namin nakasalalay ang kaligtasan at buhay nila. Dahil sa kinuwento ni Cassandra ay niyakap siya ni Abby, habang tinapik naman ni Philip ang likod niya. Sinulit ni Cassandra ang bakasyon niya sa probinsya. Gusto niyang tumigil ang oras. Gusto niyang maging masaya muna. Pero kinabukasan ay tinapos agad yon ng isang tawag lang. Kailan ka ba babalik? Kailangan ka na rito sa ospital. Sabi ng mami niya pagkasagot niya sa tawag nito. Mag-iisang buwan ka na riyan. Isang linggo lang naman ang leave mo sa work. Baka ano nang ginagawa mo riyan, Cassandra? Aasahan ko ang pag-uwi mo bukas, ha? No buts. Umuwi ka na. Pinatay na nito ang tawag. Pagak na natawa si Cassandra at patalon na humiga sa kama at niyakap ang unan niya. Hindi man lang nangamusta. Kinabukasan nga ay hinanda na ni Cassandra ang mga gamit niya. Nakipagkita siya sa mga kaibigan niya para magpaalam. Aalis ka na talaga? Malungkot na tanong ni Abby. Kailangan ko nang umalis, Abby. Salamat sa inyo Masabihan man akong OA o ano. Gusto ko lang sabihin na nag-enjoy ako dahil sa inyo. Nakaramdam ulit ako ng saya. Nakaramdam ulit na meron pa palang ako. Hinayaan niyo ako magdesisyon at pumili ng mga gusto ko. Sa mga simpleng bagay na yon, malaki ang impact sa akin. Thank you. Ayoko mang tapusin ang kasiyahan ko ngayon kailangan ko nang bumalik sa Maynila. Gusto niyo bang sumama sa akin? Nagkatinginan sina Abby at Philip dahil sa offer ni Cassandra. Please? Gustuhin ko man, Cass, hindi pwede. Alam mo namang may business ako rito na hindi ko maiwan-iwan. Sorry talaga, Cass Ikaw, Philip. Pagpasa ni Abby kay Philip. Meron akong binabantayan na farm. Sagot ni Philip na nagpalungkot kay Cassandra. Pero ngumiti pa rin siya sa mga kaibigan. Tanggap niya na may kanya-kanyang buhay na sila ngayon. Pero gusto kong pumunta sa Manila. Dagdag ni Philip. Napatigil si Cassandra at pinroseso muna ang sinabi ni Philip bago siya patalon na yumakap dito. Sasama ka talaga? Yes! Thank you! Mahigpit pa rin niya itong yakap. Ang totoo, may job offer ako sa Manila na naghihintay lang ng sagot ko. Ang sabi ni Lolo, i-grab ko ng opportunity dahil sayang naman. Marami rin daw naman siyang katulong sa farm kaya wag akong mag-alala. Baka ito na nga ang sign na kailangan ko nang makipagsapalaran sa Maynila. Hinaplos ni Philip ang buhok niya na tila sinasabing nagtitiwala ito sa kanya. Hapon na sila nakabiyahe ni Philip papuntang Manila pagkatapos nilang magpaalam sa mga kakilala nila, lalo na kay Abby at sa lolo ni Philip. Dahil ako naman ang isa sa reason kaya ka nandito sa Manila, tumira ka muna sa kondo ko. Huminto sila sa isang mataas na building. Sigurado ka ba? May pagdadalawang isip na tanong ni Philip. Don't worry, lagi akong wala rito dahil mas madalas ako sa ospital. Kaya minsan, masosolo mo ang kondo. At habang wala ako rito, you can do whatever you want. At saka kapag may time ako, itutur kita rito sa Manila. Halika, pasok ka. Pagpapapasok niya kay Philip na dala ang mga gamit nila. Hindi alam ng mga magulang ni Cassandra na may lalaki sa kondo niya. Walang alam ang mga ito na may kasama siya pagbalik niya sa Manila. Inilihim niya dahil alam niya kung paano mag-isip ang mga ito. Isang linggo ang lumipas at wala namang nagiging problema sa pagtira ni Philip sa kondo niya. Uuwi ka ba ngayon? Tanong kay Cassandra ng isang doktor nang mapansin itong hinubad niya ang coat. Oo,
Babawi ako ng tulog. Nakangiting tugon niya rito. Pagdating niya sa kondo ay nakita niya ang maaliwalas na mukha ni Philip. You're back. Kumain ka na ba? Straight 3 days kang hindi umuwi. Kinuha nito ang bag niya at tinulungan siyang hubarin ang sapatos niya. Thank you. Pagpapasalamat niya dahil sa ginawa nito. Kumain ka muna bago ka bumawi ng tulog. May nakahanda ng pagkain sa mesa pagdating niya sa kusina na mukhang luto lahat ni Philip. Nagluto ka? Anya rito. Oo, wala akong magawa eh. Akala ko ba may trabaho ka? Tanong niya. Parang natigilan ang kaibigan niya. Meron nga. Hindi ko palang nasabi sa yung 3 days ang work from home setup ko. Tapos 2 days naman ako sa opisina. Pasensya ka na. Hindi mo na siguro nasabi sa akin dahil hindi ako umuwi ng 3 araw. Wala yun. Magreklamo pa ba ako eh. Nakikitira lang naman ako rito. Yung pangako kong tour, hindi ko na rin natupad. Saka na yun, kapag hindi ka na busy. Ani Philip. Pagkatapos niyang kumain ay dumiretso na siya sa kwarto niya para matulog. Hindi niya alam kung ilang oras siyang tulog pero nang nagising siya ay madaling araw na. Nagtungo siya sa kusina para uminom ng tubig. Muntik na niyang mabitawan ang basong hawak nang makitang lumabas si Philip mula sa kwarto nito. Ang aga mong nagising ah. Anya sa kaibigan. Good morning, Cos. Ang haba ng tulog mo. Halatang bumabawi. Mag-e-exercise lang ako. Jogging. Gusto mong sumama? Yaya sa kanya ni Philip ngunit umiling siya para tumanggi. Baka next time? Umalis na si Philip pagkatapos magpaalam sa kanya. Humiga si Cassandra sa sofa habang nanonood ng Netflix para libangin ang sarili niya. Hindi niya alam kung ilang episodes na ang natapos niya. Napansin na lang niyang nakabalik na si Philip. May dala akong tinapay. Kain muna tayo. Ipinakita ni Philip ang dala nito. Magtitimpla lang ako ng kape. Nagtungo silang dalawa sa kusina at habang hinihintay ni Cassandra ang kape niya, ay kumain muna siya ng tinapay. Hindi ka naman siguro nagpapakalunod sa kape sa trabaho mo, no? Alam kong kailangan yung magising pero hindi healthy ang sobrang kape. Try mong uminom palagi ng tubig. Nilapag ni Philip ang kape niya. Hinipan niya muna iyon bago uminom. Naging habit na namin ang uminom ng kape. Lalo na't may malapit na coffee shop sa ospital na pinagtatrabahuhan namin. Nakalimutan ko na rin na uminom ng tubig minsan. I'm so busy to think about myself. Sagot ni Cassandra rito. Doktor ka, hindi ka Diyos. Kailangan mong alagaan ang sarili mo para maalagaan mo ang ibang tao. You need enough sleep. You need healthy food and you also need care. Pagpapaalala ni Philip. Napangiti siya at napailing na lang. Doktor ako, Phil. Imposible yung mga sinasabi mo. I can't get enough sleep dahil kapag nagpapahinga ako, bigla na lang akong kailangan sa emergency room. Hindi kami nakakakain ng maayos kasi wala na kaming oras kumain. Emergencies happened anytime. Nasasanay ng katawan ko sa habit na to araw-araw. So, no need to worry. Malusog pa rin naman ako. Ngayon, oo. Pero paano bukas? Hindi na ako makikipagtalo sa'yo tungkol dyan dahil hindi ka rin naman makikinig. Kumain ka na lang at ubusin mo yung tinapay para hindi sayang ang pera. Sermon nito at inabutan pa siya ng tinapay. Nang matapos sila sa pagkain ay si Philip na ang naghugas ng pinaggamitan nila. Pagkatapos ay sumunod ito sa kanya sa sala kung saan siya nanonood ng Netflix. About your work, hindi ko pala natanong sa'yo kung anong work mo at kung bakit work from home ka. Pagbubukas ni Cassandra ng topic. Malalaman mo rin. Pamisteryosong tugon ni Philip. Makikipagkulitan pa sana siya rito nang biglang nag-ring ang phone niya. Sinagot niya iyon pagkatapos ay saka siya naghanda na sa pag-alis niya. Kailangan ko nang bumalik sa ospital. Kailangan ako ron. Good luck sa work mo. Huwag mo masyadong pahirapan ang sarili mo. Coming from you pa talaga ang huwag masyadong pahirapan ang sarili. Napailing si Philip na ikinatawan na lang niya bago siya bumalik na sa ospital para magtrabaho ulit. Balik ulit sa dating gawe si Cassandra bilang isang doktor. Sa kondo lang siya nakakahinga saglit dahil nandoon ang kaibigan niya na kahit hindi man ito sabihin ay ramdam na ramdam niya ang pag-aalaga sa kanya. Tapos ka na sa oras mo, Doc? Bigla siyang hinarang ng mga nurse at kapwa niya doktor
at mukhang break ng mga ito. Magpapahinga lang ako saglit sa opisina ko. Bakit? Inayos ni Cassandra ang suot niyang coat habang hinihintay ang sagot ng mga ito. Iyain ka sana naming magkape, sabi ng isang nurse. Dahil sa magic word ay agad siyang napapayag. Pumunta sila sa tambayan nilang coffee shop. Pagdating nila doon ay siya ang naghanap ng mauupuan nila habang ang iba naman nilang kasamahan ang umorder ng kape. Habang hinihintay ang order niya ay naglaro siya sa cellphone. One Americano for Cassandra. Napatigil si Cassandra sa pagtingin sa phone niya nang marinig ang pamilyar na boses na iyon. Philip? Anya saka napatingin sa counter at gulat na gulat siya nang makita roon si Philip na nakasuot ng uniform ng staff ng coffee shop. Tumayo siya at lumapit dito. Ngumiti ito sa kanya at iniabot ang order niya. Drinkless coffee, Cass. Kumindat ito sa kanya na ikinailing na lang niya. Anong ginagawa mo rito? Obvious ba? Eddie work. Ani Philip saka tumawa. Pero di ba may work from home ka? Naguguluhang tanong niya. Umiksi ang oras ko ron kaya nag-apply ako ng part-timer. Boring naman sa bahay mag-isa. Hindi makapaniwalang tumango na lang siya. Sige, see you later. Sabi na lang niya rito bago bumalik sa table. Sino yun? Agad na nakichismis ang mga kasama niya pagbalik niya sa mesa. Best friend ko, si Philip. Simpleng sagot niya lang at saka uminom ng kape. Best friend mo pero may pa-see you later. Ayaw maniwala ang mga ito sa kanya. Hindi na siya nag-explain dahil wala namang dapat i-explain. At saka wala naman siyang pakailam kahit ano pa ang iisipin ng mga ito sa kanya. Ilang araw nang nakalipas at naging usap-usapan si Philip sa trabaho niya. Hindi akalain ni Cassandra na magkakaiso siyang bigla dahil dito. Umabot sa akin ang bali-balitang may boyfriend ka raw. Agad siyang ipinatawag ng mommy niya para kausapin. Si Philip yun. Philip? Yung kaibigan mo sa probinsya. Nandito pala siya. Kunot noong tanong nito. Oo. Hindi na siya sumagot pa ng mahaba at nagpaalam na siya nang mapansin niyang wala nang itatanong pa ang mommy niya. Pag-uwi niya sa kondo ay agad siyang sinalubong ng masarap at mabangong amoy ng pagkain. Natagalan ka yata. May emergency? Nag-text ka sa akin kanina na uuwi ka na. 3 hours ago. Medyo hindi na mainit ang pagkain. Iinitin ko lang ang iba. Ani Philip sa kanya saka nito ininit ang mga pagkain. Naghintay si Cassandra na matapos ito. Pasensya ka na. Ipinatawag kasi ako ni mommy. Bakit? May problema ba? Wala naman. Hindi naman yun big deal. Kain na tayo. Hindi na niya sinabi ang totoong dahilan at kumain na lang. Kinagabihan ay nag-stargazing silang dalawa. Nagtungo sila sa rooftop ng building para panoorin ang mga bituin. Isa na si Lola sa mga kumikining na bituin sa kalangitan. Itinaas ni Cassandra ang kamay niya na parang inaabot ang maliwanag na bituin. Kung nandito lang siya, Cass, ay talagang makakatanggap ka ng kurot sa tagiliran. Ang tigas-tigas ba naman ang ulo ng alaga niya? Hindi nakikinig at puro trabaho lang. Gigil na sabi ni Philip. Nga pala, hindi ko pa rin gets kung bakit kailangan mo mag-part-time. Libre naman ang accommodation at utilities mo Ani Cassandra at saka sumandal sa balikat ng kaibigan. Para mabantayan kita. Grabe kang uminom ng kape. 8 times a day talaga. Ginawa ba naman tubig ang kape? Doktor ka pa tapos hindi mo alam na delikado sa kalusugan mo ang sobrang caffeine. Sorry po, Doc. Sarcastic na sagot niya sa panenermo ng kaibigan. Aray naman! Reklamo ni Cassandra dahil sa pagpisil ni Philip sa pisngi niya. Umayos ka, Cassandra. Maayos naman ako Pero seryoso. Thank you, Phil. Kasi sa totoo lang, dati ayokong umuwi sa kondo dahil sino ba naman ang uuwian ko, di ba? Wala namang naghihintay at saka nakakapagod bumiyahe ng bumiyahe. Nung dumating ka, ramdam ko na yung aliwalas at linis ng kondo. Kada uwi ko nga, imbis na maglinis ako, hindi ko magawa dahil napakalinis na dahil sa'yo. Kada gising ko sa umaga, pagkatapos kong magpahinga may pagkain na nakahain sa mesa. Kada uwi ko galing sa walang tulog na trabaho,
Nakangiti mo akong sinasalubong at hindi mo kinakalimutan na pakainin ako. Huwag mo akong masyadong sanayan ha. Baka hanap-hanapin ko. Imposibleng hindi ka magkakaroon ng girlfriend at mawawala ng atensyon mo sa akin. Dahil nasa kanya na lahat ng oras mo. Ang swerte-swerte ko sa'yo. Nasa iyo na lahat. Asawahin kaya kita? Seryoso niyang tanong dito at nakipagtitigan sa mga mata nito. Kalmahan mo, baka magkatotoo. Pakikisabay nito sa birong totoo niya. Nagtawanan na lamang silang dalawa at sinulit ang gabi sa pamamagitan ng kwentuhan. Makalipas ang ilang araw, ay para na namang zombie si Cassandra sa puyat, kaya naisipan niyang magtungo sa coffee shop para bumili ng kape. Ngunit paalis pa lang siya ay naintriga na siya. Madalas na yata ang pagpunta mo sa coffee shop, Doc? Pangaasar sa kanya ng katrabaho. Para namang hindi pa kayo sanay sa akin. Palagi naman talaga akong bumibili ng kape roon. Sagot niya rito. Ay sus, dati kaya nagpapautos ka lang. Ngayon ikaw na mismo ang pumupunta. Hindi na sumagot si Cassandra dahil alam na niya kung anong kalalabasan ng usapan nila. Pagdating niya sa coffee shop ay nakangiting iniabot sa kanya ni Philip ang usual order niya. Uuwi ka ba mamaya? Baka bukas pa. Sagot niya sa katinanggap ang kape niya. Can I borrow one of your books? Napansin ko kasi na marami kang books sa kondo. Lalo na ang book ni Lovesy. Sabi ni Philip. Kilala mo si Lovesy? Favorite author ko yun. Meron ako ng lahat ng books niya. Nagsimula siyang magsulat ng libro since college siya. Bayram mukhang interesting ang mga gawa niya. Sure. Magbasa ka lang doon. Nagpaalam na si Cassandra at bumalik na sa ospital para magtrabaho. Nang mga sumunod pang araw ay madalas nang pumunta si Cassandra sa coffee shop. Hindi lang para magkape, kundi para mag-unwind. Nagiging kalmado at masaya ang puso niya kapag kausap at nakikita niya si Philip. Kumikinang yang mata mo sa tuwing kausap si Philip? Sure ka ba talagang kaibigan mo lang? Anang kaibigan niyang si Cheska. Isang araw nasilipin siya nito sa opisina niya. Tumaas baba pa ang kilay nito. Tulad niya ay isa rin itong doktor. Magkaibigan nga lang kami. Sagot ni Cassandra. Sige, total kaibigan mo lang naman siya. Di pahingi ng number niya. Gusto ko siyang makilala pa. Ang gwapo ng taga-probinsya mong best friend Sakto, ganun ang mga type ko. Inabot sa kanya ni Cheska ang cellphone na may malaking ngiti na nakaukit sa labi nito. Iniisip pa lang niya na nasa ibang babae ang atensyon ni Philip ay ramdam na niya ang pananakit ng dibdib. He's not here para humanap ng relasyon. Sagot niya, pilit tinatago ang pait sa boses niya. Hindi naman natin maiiwasan ng ma-in-love sa kahit saang lugar pa yan. Dumadating ang love sa kahit anong oras kahit hindi planado. And why do I feel like pinipigilan mo ko? Parang ayaw mo makahanap ng girlfriend si Philip? Do you like him? Mas lumaki ang nakakaasar ng ngiti nito. No, of course not. Kung gusto mo siya, then talk to him, not me. Inirapan niya ang kaibigan na natatawa na lang sa kanya. Nasa in denial stage ka pa lang. Yung kahit in love na sa kaibigan niya, ayaw niyang tanggapin dahil may pumipigil sa kanya. Don't worry, hindi ako ahas para agawin ang first love mo. Kumindat ito sa kanya. Good luck sa pagtatalo ng puso at isip mo. Sana, hindi mo pagsisihan ang magiging desisyon mo. Tinapik nito ang balikat niya bago umalis. Dahil sa sinabi ni Cheska ay napuno siya ng kalituhan. Panay ang mura niya rito sa isip. Dahil ginulo nito ang tahimik niyang mundo. Ang aga yata ng uwi mo. Mala, hindi ka ginabi. Nakangiting salubong sa kanya ni Philip pag uwi niya galing sa trabaho. Kumain ka na ba? Kain na tayo. Tara. Nauna na itong nagtungo sa kusina. Napahawak si Cassandra sa dibdib dahil sa pagwawala ng puso niya. Hindi na niya maipaliwanag ang nararamdaman para sa kaibigan. Ganoon pa man ay pinilit niyang umaktong normal sa harap ni Philip para hindi nito mahalata ang kakaiba niyang nararamdaman para dito. Pagbalik niya sa trabaho kinabukasan ay agad niyang hinanap si Cheska. At nang magkita sila ay niyaya niya ito sa coffee shop. Kasalanan mo to eh. Dahil sa inis niya ay hinila niya ang buhok nito.
I can't stop thinking about what you told me yesterday. Tanggap mo na ba na crush mo ang best friend mo? Imbes ay mapang-inis na tanong ni Cheska. Kaya gusto niya pumunta sa coffee shop ay para makasilay kay Philip. Pagpaparinig pa nito sa kanya habang naglalakad sila. Shut up! Pagpasok niya sa coffee shop ay hinanap agad ng mga mata niya si Philip. Heto na pong usual order mo, Doc Cassandra. Si Philip po mismo ang gumawa niyan. Ibang tao ang nag-abot sa kanya ng kape niya. Nasaan ba si Philip? Tanong ni Cassandra. Iyon o, nakikipaglandian. Kinalabit siya ni Cheska at itinuro si Philip na may kausap na mamputing babae na kaharap ang laptop. Imagine, nag-e-effort siyang makipag-usap sa girl while ang babae ay busy sa laptop. Napairap si Cassandra at tinanggap na lamang ang kape niya bago umalis na roon. Akala niya ay isang beses lang niya makikita ang tagpong iyon. Ngunit sa halos araw-araw na pumupunta siya roon, ay palagi na lang kausap ni Philip ang magandang babae. Mapuputi pa lang type niya. Maputi rin naman ako. Di hamak na mas maganda ako ron. At saka, mas matangkad pa ako sa babaeng yun. Pagkausap ni Cassandra sa sarili, dahil sa inis pagbalik niya sa kanyang opisina. Naunahan ka na, tagal mo kasi. Biglang sulpot ni Cheska sa harapan niya. Napaayos siya ng upo at kunwaring nagtatrabaho. Nagpanggap siyang wala sa paligid si Cheska para tumigil na ito sa pang-aasar sa kanya. Confront him, baka naman friend niya lang yung girl. Patuloy ng kaibigan niya. New friend? Nakakita mo nga saya niya? Yung kinang sa mga mata niya habang kausap yung babae. Sobrang saya niya na parang tumatalo ng puso niya sa saya. Padabog niyang inilapag ang ballpen dahil sa inis. Kalma, hindi akong kalaban mo. Try mo kasi siyang tanungin tungkol dun sa babae. Para naman matahimik ka na at huwag ka nang magselos. Sabi ni Cheska. Magselos? Anong akala mo? Nagsiselos ako? Masyado namang maswerteng lalaking yun para magselos ako. Kailangan ko nang bumalik sa trabaho. Umalis na si Cassandra sa opisina niya at nilunod na lang ang sarili niya sa trabaho sa ER. Ngunit pagsapit ng gabi ay hindi na niya napigilan ang sarili. Hinintay niyang makauwi si Philip. Nang makarinig siya ng pagbukas ng pinto, ay sinalubong niya si Philip. Nandito ka pala. Hindi mo sinabi na uuwi ka ngayon. Halata sa mukha ni Philip ang gulat nang makita siya. Ang saya, sobrang lalim na ng gabi. Ngayon ka pa umuwi. Anya saka ito inirapan. Hinubad ni Philip ang sapatos bago humakbang palapit sa kanya. Pasensya na, hindi ko napansin ang oras. May girlfriend ka na ba? Saglit silang nabalot ng katahimikan dahil sa tanong niya. I mean, possible naman na may ibang dahilan kaya ginagabi ka sa pag-uwi. And I bet, hindi ito ang unang beses na ginabi ka. Masyado ka lang naging komportable dahil minsan lang akong umuuwi. Wala akong girlfriend. I think my future girlfriend is jealous. Nakangiting sabi ni Philip. Kumunot ang noo ni Cassandra dahil hindi niya maintindihan ang sinasabi nito. Pero ang mahalaga ay nalaman niyang wala itong girlfriend. Sino yung babae na lagi mong kausap sa coffee shop? Diretsong tanong niya. Just a friend of mine. Sagot ni Philip. Friend of mine lang daw. Tapos kumakangiti parang in love. Kumikinang pang mga mata. Pasko na Pasko ang peg ng buhay ah. Okay, fine. Editor ko siya sa isang publishing company. Personal editor ko. Huwag ka na magselos dahil wala namang namamagitan sa aming dalawa. Kaya siguro sa sobrang tuwa ko na halos kuminang na ang mata ko ay dahil mahal kong ginagawa ko. Hindi yung kaharap ko. Alam mo namang matagal ko ng pangarap na magsulat ng nobela. Sagot ni Philip. Napanguso si Cassandra para pigilan ang pagngiti. Hindi naman pala, girlfriend. Overthinker ka talaga, Cassandra. Paninermon niya sa sarili sa isip. Ipinakita sa kanya ni Philip ang mga akda nito. Ikaw si Lovesy? Yung misteryong author na hanggang ngayon hindi pa rin kilala ng publiko? Bakit Lovesy ang pen name na gamit mo? Akala namin babae siya. Sunod-sunod niyang tanong dahil sa pagkamangha. It's a secret kung bakit Lovesy ang pen name ko. Malalaman mo rin. Hindi pa ngayon ang tamang panahon. Ayaw kitang gulatin.
And thank you for supporting me. Kahit na hindi mo alam na ako pala si Lovesy. I'm happy dahil kahit na malayo tayo sa isa't isa, pinag-isa tayo ng mga sinulat kong nobela. Nakangiting sabi ni Philip. Wait, ang pagkakaalam ko, milyonaryo si Lovesy. Are you? Taas kilay na tanong ni Cassandra, ngunit ngiti lang ang sinagot ni Philip sa kanya. Oh my God! Rich ka na pala? Then why are you working at the coffee shop? Para makita ka. Diretsong sagot ni Philip na ikinatahimik niya. Iniba na lamang ni Cassandra ang usapan dahil hindi niya alam kung paano magre-respond sa sinabi ni Philip. Sobrang tuwa niya nang malaman na hindi pala nito girlfriend ang laging kasama at natupad na ang matagal nitong pinapangarap. Sa sobrang tuwa ni Cassandra ay ikinuwento niya kaagad kay Cheska ang lahat. I told you, hindi niya talaga girlfriend yung girl. Napakanego mo naman kasi. And wait, umalis na ba siya sa kondo mo? Tanong ni Cheska. Bakit naman siya aalis? Kunot noong tanong niya. Hello, mayaman naman pala. Bakit siya nakikitira sa kondo mo? Ako nagdala sa kanya sa Manila. Responsibilidad ko siya. Anya na medyo diskumpiyado sa sagot. Ay sus, reason. Akala mo mabibilog mo ako sa pagsisinungaling mo. Ang sabihin mo, ayaw mo siyang umalis sa kondo mo dahil mamimiss mo siya. Hindi na nakipag-argumento pa si Cassandra at niyaya na lang ang kaibigan na magkape. Nasaan si Philip? Tanong ni Cheska sa nagbigay sa kanila ng kape. Mabuti na lang ay nagtanong ang kaibigan niya pagdating nila roon dahil nahihiya siya. Nandun po, Dok. Tinuro ng staff si Philip sa pinakasulok ng coffee shop. Kumunot ang noo ni Cassandra nang lumuhod si Philip para ayusin ang sneaker na suot ng babae. Hindi na niya mapigilan ang selos nang hinawakan pa nito ang kamay ng babae. Buisit! Bulong niya sa kanapakuyom ng kamao para kalmahin ang sarili. Baka ano lang, Cass. Let's go. Pagputol niya sa sasabihin ni Cheska bago umalis na roon. Inis na bumalik siya sa ospital at nagtrabaho na lang. Dahil sa nakita niya, ay ilang araw na siyang hindi umuuwi sa kondo at ilang araw na rin siyang hindi umiinom ng kape. Umayos ka nga, Cassandra. Para mo nang ginawang bahay ang ospital. Umuwi ka na nga. Hindi na umuuwi, hindi na rin umiinom ng kape. Which is good din naman sa health mo. Hindi nga lang good sa heart mo. Because of your baby best friend na may iba ng baby. Pangaasar sa kanya ni Cheska. Masama niya itong tiningnan para tumahimik na ito. Dahil wala siya sa mood para makipagbiruan. Nagtaas ng kamay si Cheska at lumabas na mula sa opisina niya. Ngunit ilang saglit lang nang nagtatatakbo itong bumalik. Bakit? May emergency ba? Tanong niya sa kadali-daling kinuha ang coat at isinuot. Yung baby best friend mo. Hinihingal na sabi nito. Pwede bang tigilan mo na yung endearment na ginagawa mo? And also, go straight to the point. Si Philip, nandito. Sagot ni Cheska. Sabihin mo, busy ako. Utos niya rito. Hindi ka na pwedeng magdahilan. Bigla niyang narinig ang boses ni Philip. Nang tingnan niya kung saan nanggaling ang boses, ay saka niya nakita si Philip na nakatayo sa tapat ng pintuan. Dali-dali namang umalis si Cheska kahit anong pigil niya na wag siya nitong iwan. Kumain ka na ba? May dala ako. Ani Philip saka lumapit sa kanya at saka inilapag sa mesa ang pagkaing dala. Busog pa ako. Kailangan ko nang bumalik sa trabaho. Pakisara ang pinto pagkaalis mo. Imbes ay sabi ni Cassandra. Lalagpasan na sana niya ito nang hawakan nito ang braso niya para pigilan siya. Iniiwasan mo ba ako? Simpleng tanong nito sa kanya, ngunit hindi niya alam kung paano sasagutin. Bakit naman kita iiwasan? Pabalik na tanong niya rito. Ilang araw ka nang hindi umuuwi. Hindi ka na rin pumupunta sa coffee shop para bumili ng paborito mong kape. Baka nakakalimutan mong doktor ako, Philip. Busy ako. Umalis ka na. Inalis niya ang kamay ni Philip sa braso niya. Mabuti na rin at hindi ito sumunod sa kanya at hindi siya ginulo habang nagtatrabaho. Akala niya ay umuwi na ito, ngunit nagkakamali siya. Pagbalik niya sa opisina, ay naroon pa rin ang lalaki at hinihintay siya. Free ka na ba ngayon? Kumain na muna tayo. Hindi na to mainit.
Hinanda nito ulit ang pagkain na dala nito kanina. Umuwi ka na. Pagtataboy niya rito. Ano bang ginawa ko? Bakit parang galit ka sa akin? May nagawa ba ako na hindi ko alam? Sabihin mo naman. Sobrang nakakalito na kasi. Ano bang nagawa ko? Sorry na. Paghingi ni Philip ng tawad kahit hindi nito alam kung ano ang nagawa. Wala kang kasalanan. Wala kang ginawa. Umuwi ka na dahil may trabaho pa ako. Kailan ka uuwi? Walang tigil na tanong pa rin ito. Bukas. Uuwi ako bukas. Dahil sa sinabi niya ay napaalis niya ito. Nagilty naman siya ngunit masama talaga ang loob niya. May karapatan ka? Panguuyam niya sa sarili kapag kuwan. Umalis na? Paano mo napaalis? Pakikichismis ni Cheska. Bigla na lamang itong lumitaw sa opisina niya. Uuwi ako bukas. Sagot niya. Tulad ng pangako niya kay Philip ay umuwi nga siya kinabukasan pagkatapos ng trabaho niya. Ngunit hindi niya alam kung paano ito kakausapin. Ramdam pa rin niya ang pait sa puso niya sa tuwing naaalala ang nakita niya sa coffee shop. Yan ka na naman. Iniiwasan mo na naman ako. Ayaw mo na ba sa akin? Ayaw mo ba na nandito ako sa kondo mo? Dahil may pera ako at kaya ko naman tumira sa kahit saan ko gusto? Naiinis ka na ba dahil pinagpipilitan ko ang sarili ko sa'yo? Ginugulo ko bang buhay mo? Sunod-sunod na tanong ni Philip. Wala. Tanging sagot lang ni Cassandra. Ayan ka na naman sa wala. Tumaas na ang boses ng lalaki. Did you just yell? Di makapaniwalang tanong niya. Sorry. Napayuko na lamang ito at hindi na nagsalita. Dumiretso na si Cassandra sa kwarto niya at nagpahinga. Paggising niya ay sinalubong siya ng mabagong amoy ng pagkain. Kung ano mang nagawa ko, sorry. Sorry na. Patuloy na pangungulit sa kanya ni Philip pagkatapos niyang kumain. Wala ka nga kasing ginawa. Hindi na mapigilan ni Cassandra ang mairita kay Philip. Kung wala naman akong ginagawa, bakit ganito mo ako itrato? Bakit mo ko iniiwasan na para bang ang laki ng kasalanan kong nagawa? Nalilitong tanong ni Philip. Kung ayaw mo na ako rito, sabihin mo. Hindi yung bibigyan mo ako ng silent treatment na ganito. Sige, umalis ka na. Doon ka tumira sa bahay ng girlfriend mo. Bakit mo nga ba pinagpipilitan ng sarili mo sa akin? Oo, responsibilidad kita dahil ako nagsama sa'yo rito sa Manila. Pero ngayon, umalis ka na. Mayaman ka naman pala. Nakikitira ka pa. Sobrang kapal din naman ang mukha mo. Hinarap ni Cassandra si Philip at sinabi ang mga yon ng walang preno. Cassandra. What? You didn't expect me na sabihin ang mga yon? Well, yeah. You don't know me enough. May mga hindi ka alam tungkol sa akin. Nagbago ako sa ilang taon na hindi tayo magkasamang tatlo. I'm tired of this shit. Kaya umalis ka na lang. Kaya mo namang mabuhay ng mag-isa o isama mo ang editor mo. Para namang may mag-aalaga sa'yo o may aalagaan ka. Kaya please, umalis ka na. Ayoko nang makita ka pa. O kaya umuwi ka na lang sa probinsya at wala ka namang gagawin dito. Kusang nanulas ang mga iyon sa bibig niya at nag-guilty na lang siya pagkatapos. Ang gusto lang niyang mangyari ay ang umalis na ito. Ilang minuto silang binalot ng katahimikang dalawa. Nakonsensya si Cassandra sa mga sinabi niya nang makita ang lungkot sa mga mata ng lalaki. Ngunit kailangan niya nang panindigan ang mga sinabi. Sobrang saya ko nang dinala mo ako rito sa Manila. Oo, may bahay ako rito. Milyonaryo nga ako. Kaya ako nanatili sa probinsya ay para hintayin ka. Yun lang ang lugar na alam kong posibleng magkakita pa tayo. Wala mang kasiguraduhan, pero hinintay pa rin kita. Ilang taon nang nakalipas ay hindi pa rin kita makakalimutan. Kahit na kinalimutan mo nang kamustahin kami. Siguro nga, oo. Hindi ka namin masyadong kilala. Umasa ako, Kas, na mabubuo na ulit yung pagkakaibigan natin. Kaya nung niyaya mo kami na magpunta sa Maynila, ay sumama ako sa'yo. Dahil ayaw kong makaramdam ka na nag-iisa ka. I tried my best para hindi ka makaramdam ng lungkot. Hinihintay ka palagi sa pag-uwi mo galing sa trabaho. Nagluluto ako ng mga masasarap na pagkain kahit na walang kasiguraduhan kung kailan ka uuwi. Basta lang may makakain kang masarap.
Ginawa ko na lahat ng gawaing bahay para pag uwi mo, magpapahinga ka na lang. Sa sobrang pagkamiss ko sa'yo, pati ang pagtatrabaho ko sa coffee shop ay pinasok ko para lang makita kita araw-araw. Akala ko, masaya ka na nandito ako. Hindi ko sinasadyang makaramdam ka ng pagkakasakal habang nandito ako sa kondo mo. Sorry, alam ko kung gaano kahirap yung dinadala mo. Yung gusto mo na akong paalisin pero hindi mo masabi. Kaya, aalis na lang ako. Mahabang litanya ni Philip. Bumalik si Cassandra sa kwarto niya at doon ibinuhos ang mga luha. Nagkulong siya roon para hindi makita ang pag-alis ni Philip sa kondo niya. Bakit ba sobrang komplikado ng nararamdaman niya? Ang daming sinabi ng lalaki ngunit hindi man lang nito nabanggit kung mahal ba siya. Mabait ba ito dahil magkaibigan sila o dahil mahal na siya nito? Natatakot kasi siyang magtanong dahil sa nakita niya sa coffee shop. Paano kung magtanong siya at sabihin nitong asumera lang siya? Paano kung ang editor nito ang talagang gusto nito? Gusto na niyang sumigaw sa frustration. Nang gumabi na ay hindi na niya nakita pa si Philip at ang mga gamit nito. Nangihinang naupaupo siya sa sofa at napapikit. Kahit sa ang sulok ng kondo niya ay may alaala ni Philip. Ilang araw siyang hindi nakapag-focus sa trabaho simula nung umalis si Philip sa kondo. Pinaalis tapos mangmumukmok. Gaga ka rin oh. Kumain ka muna. May nilapag na pagkain si Cheska sa mesa niya. Wala ka ron kaya hindi mo nakita kung gaano kalungkot ang mga mata niya, Cheska. Tulalang sabi ni Cassandra. Di umamin ka sa tunay mong nararamdaman. Take a risk or lose the chance lang naman yan. Wala na rin namang masisira dahil sira ng pagkakaibigan nyo. Saka ka na magmokmok at sasamahan pa kita sa bar pag na-reject ka. Tayo nito. What if hindi mutual ang feelings namin? What if gusto ko rin niya? Cassandra naman, alam ko naman na maraming what if sa mundo. Pero bakit tayo magpo-focus sa negative kung meron namang positive na what if? Paano kung di ka niya gusto? Paano kung gusto ka niya? Paano kapag iniiwasan niya ako? Paano kung hindi? You just need to control your emotions. Alam mo kung bakit ka nasasaktan? Dahil overthinker ka. Kalmadong sabi ni Cheska. Mabuti na rin siguro to. Hindi. Sabi mo nga, nasaktan siya sa mga sinabi mo at nasasaktan ka rin ngayon. Kausapin mo siya kung kailan handa ka na. Nandito lang ako palagi para sa'yo. Niyakap siya ni Cheska para pagaanin ang pakiramdam niya. You need to take a break, Cass. Doktor ka at maling galaw mo lang pwedeng maging delikado ang buhay ng pasyente mo. And I believe, rest ang kailangan mo ngayon. Sang-ayon si Cassandra dito. Napapansin niya rin na madalas na siyang nagkakamali dahil sa pagkakalutang niya. At hindi niya hihintayin na may mangyaring masama sa mga pasyente niya dahil sa pinagdadaanan niya ngayon. Nag-file siya ng leave para makapagpahinga. Why? Tanong sa kanya ng mommy niya. Mom, ilang years na ako dito sa ospital. Gusto ko lang magpahinga. Anya na hindi sinabi ang totoong dahilan. Sinaktan ka ba ng lalaking yon? Tanong nito. Wala man itong sinabing pangalan ay alam ni Cassandra na si Philip ang tinukoy nito. Akong nanakit sa kanya. Sagot niya. Wala na itong naging tanong pa at inaprubahan ang leave niya. Nanatili si Cassandra sa kondo niya at doon nagkulong. Ang libangan niya ay ang panonood ng Netflix at ang pagkain. Sinubukan niyang libangin ang sarili. Ano kayang masarap kainin ngayon? Tanong ni Cassandra sa sarili nang bigla niyang naisip si Philip na lagi naghahanda ng pagkain para sa kanya. Naputol ang pag-iisip niya nang marinig ang tunog ng doorbell. Avi? Gulat na tanong niya sa babaeng napagbuksan ng pinto. Hi! Nasaan si Philip? May dala akong mangga. Fresh galing probinsya. Pumasok na si Avi sa kondo niya at inilapag sa mesa ang mga dala nito. Philip! Pagtawag nito kay Philip. Wala na rito si Philip. Mahinang tugon niya. Anong wala? Inutusan mo ba na bumili sa labas? Uuwi rin yun. Kain tayo? Masarap to, maasim-asim pa. Kinuha ni Avi ang mga mangga at hinugasan pagkatapos ay binalatan. Pag uwi ni Philip ay uutusan mo siyang gumawa ng asin na may maraming sili. Yung sobrang anghang. Umalis na si Philip sa kondo ko. Pag-amin niya.
Napatigil si Abby sa ginagawa at hinarap siya. Anong umalis? Bakit umalis? Nag-away kami. Pinaalis ko siya. Bakit? Tila nalilito pa rin si Abby sa mga nangyayari. Kailan pa? 2 weeks ago. Sagot niya. Wala man lang nagsabi sa akin? Trio tayo rito, Kas, ha? 3 tayo sa pagkakaibigan na to. May karapatan akong malaman ang nangyayari sa inyo. Bakit niyo sinisira nang hindi ko man lang alam? Hindi makapaniwalang tanong ni Abby. Kasalanan ko. Paano naging kasalanan mo? Kalmadong tanong nito. Because I fell in love with him. Mahal ko na siya, Abby. At paano naging kasalanan yun? Kaibigan ko siya. Magkakaibigan tayo. Mukhang may gusto rin siyang iba kaya mahirap na. Isa pa, sa sobrang selos ko, kung ano-anong sinabi ko at alam kong nasaktan ko siya. Guilty niyang wika. Mag-sorry ka. Mag-usap kayo. Malay mo naman at pareho kayo ng damdamin. Ani Abby. Parang imposible. Bagsak ang balikat niyang tugon. Bakit imposible? Paano naging imposible? Maganda ka naman, mabait, mayaman, isa ka pang doktor. Nasa naman ang mali sa'yo? Bakit imposible siyang magkagusto sa'yo? Alam mo, ang hindi mo dapat gawin ay pangunahan ang nararamdaman ng isang tao. Hindi ka pa nga sigurado kung ano nga bang isinisigaw ng puso ni Philip pero pinangunahan mo. Paniner mo nito sa kanya. Sigurado ako may sinabi siya sa'yo bago siya umalis. Ano yun? Nagsorry siya. Tapos, masaya raw siya na sinama ko siya rito. Mayaman siya pero nanatili siya sa probinsya para hintayin ang pagbabalik ko. Dahil yun lang ang lugar na alam niya magkikita kami. Sagot niya. Gosh! Tinurukan ka ba ng anesthesia? Hindi mo man lang napansin na confession yung sinabi niya? Napailing na lamang si Abby sa kanya. Confession? Nagpapaalam siya, Abby. Hindi yun confession. Manhid nga. Confession yun, gaga. Imagine, naghintay siya ng ilang taon sa'yo. Nanatili siya sa probinsya kahit na mayaman na siya. Eh ako nga, hindi ko inaasahan na pagbabalik mo. Pero siya yung nagpapaalala sa akin na babalik ka pa. Hinintay ka niya kahit na walang kasiguraduhan. Hindi ba sapat yun para mapatunayan na may nararamdaman din siya para sa'yo? Tanong ni Abby. Saglit siyang natahimik at inalala niya ang araw na nagtalo silang dalawa ni Philip. Napaupo na lang siya sa panghihina nang maisip na confession nga yun. Sobra ang pagsisisi na nararamdaman niya. Hindi niya alam kung paano makakabawi kay Philip. Hindi niya pa kasi dinirekta na mahal niya ako. Sobrang clouded ng judgment ko nung araw na yun. Anong gagawin ko ngayon? Hopeless na tanong niya kay Abby. Alam mo, matalino ka eh. Bakit sa pag-ibig at pakikipagrelasyon, syungang-syunga ka? Nakangiwing tanong din ni Abby sa kanya. Hindi naman kasi napapag-aralan sa school yun. May book signing siya mamayang hapon. Puntahan mo. Nakwento niya sa akin na kumpleto ka raw ng mga libro niya. Magpapirma ka. Tapos ikaw nang bahala. Sundin mo kung ano sinasabi ng puso mo. Huwag mo nga hayaan na makaramdam ka ng pagsisisi dahil hindi mo nasabi ang tunay na nararamdaman mo para sa kanya. Hinawakan ni Abby ang kamay niya sa ngumiti. Naghanda na si Cassandra para sa book signing event. Dinala niya ang mga librong sinulat ni Philip para magpapirma dito. Pagdating niya sa venue ay marami na ang mga tao na naroon, kahit na wala pa ang oras ng event. Ganito pala kasikat ang kaibigan ko. Bulong ni Cassandra sa sarili nang makita ang mga tao na sigurado siyang aabot na sa 1,000 ang bilang. Naubos na rin ang lahat ng libro na nakadisplay. Ilang saglit pa siyang naghintay nang bigla na lang namatay ang ilaw at nag-focus ang ilaw sa stage. Nang lumabas si Philip ay napatakip si Cassandra sa mga tenga niya dahil sa malakas na hiyawan. Nagkakagulo ang mga babaeng katabi niya. Nagtatalunan, nagtutulakan at nagpapauluan sa sobrang kilig. Diyos ko, ang gwapo niya! Rinig niyang sabi ng isang babae. Gosh, hindi ko alam na lalaki pala siya. Sagot naman ng katabi nito. Good evening everyone. Pasensya na't natagalan. May mga naging problema lang. Ginabi na tuloy kayo. Sabi ni Philip na dala ang mic. Nagsigawan naman ang mga fans na tila kinikilig ng marinig ang bariton ng boses nito. I just want to thank all of you for supporting me. Kahit na sa matagal na panahon ay tinago ko ang identity ko.
Itinago kong katauhan ko para sa isang babae na mahal ko. Natigilan si Cassandra at nakinig ng maayos kay Philip habang kumakabog ang dibdib. Gusto kong isurprise siya kapag nagkita kami ulit. Lahat ng isinulat ko at isusulat ko pa ay dahil sa kanya. Ang kwento naming dalawa ay parang nobela, pero hindi tulad ng mga isinulat ko. Hindi maganda ang katapusan ng kwento namin. Gusto niyo bang magkwento ako sa inyo? Tanong ni Philip sa mga fans nito. Yes! Sigawan ang mga ito. Kakilala kami nung 9 years old ako. Hindi pa siya sanay sa probinsya dahil anak mayaman at galing sa city. Sobrang puti at kinis niya. Hindi ko naman talaga siya gusto nung una dahil ubod ng arte. Maputikan lang pero grabe na kumakasigaw. Pero habang tumatagal, ang gusto kong gawin para sa kanya ay protektahan siya. By the way, ang parents niya ay parehas doktor. Sa sobrang busy ng mga ito, dinala siya ng yaya niya sa probinsya ng ilang taon. Doon na buo ang pagkakaibigan namin. Ako, siya, at si Avi. Si Avi na madaldal, siya na maarte. Hindi ko nga alam kung paano ako nakasurvive sa dalawang yun. Nagtawanan ng lahat sa sinabi ni Philip. Maarte pala ako ha, mamaya ka sa akin. Bulong ni Cassandra sa sarili. Unti-unti kong napatunayan sa sarili ko na hindi lang kaibigan ang tingin ko sa kanya. Mahal ko siya, hindi lang bilang isang kaibigan, pati na rin bilang isang babae. Sinabi ko kay Avi at tinulungan niya na akong mag-confess. Makikipagkita ako sa kanya sa paborito naming tambayan, sa tuktok ng bundok. Pero bago pa ako makaamin, sinabi niya sa amin na babalik na siya sa Manila. Titira na sa mommy and daddy niya. Dahil na rin sa gusto ng parents niya sa Maynila siya mag-college. Kaya hindi natuloy ang pag-amin ko. Pero hinintay ko siya. Hinintay ko na bumalik siya. Mahigit 1 dekada bago kami nagkita ulit. Pero napatunayan ko na one-sided love lang pala to. Kaibigan niya lang ako. Maraming naiyak sa kwento ni Philip. Marahil ay dahil nakaka-relate ang mga ito. Tama nga sila. Hindi ko dapat pinapangunahan kung anong nararamdaman ni Philip hanggat hindi ko yun narinig galing mismo sa kanya. Hindi ito one-sided love lang, Philip. Anya sa isip saka tinuyo ang luha niya. Hindi niya mapigilan ang mabilis na tibok ng puso niya dahil sa tuwa. Kung kompleto kayo ng libro ko, mapapansin yung puro one word lang ang mga title nila. Ang first book na ay na-release nung college ako. Sunod ang Love nung graduating student na ako. You yung libro ko na mabilis ko lang natapos. Ang pang-4 na libro ko, May, nasulat ko ito habang hinihintay ang pagdating niya. Sunod kong naisulat ang librong Friend. Nung nagkita kami ulit, kung i-combine lahat, confession yun para sa kanya. I love you, my friend. Napasinghap ang lahat ng ma-realize ang tinutukoy ni Philip. Niyakap ni Cassandra ang 5 libro na meron siya. Hindi mawala ang ngiti sa labi niya ngayong nalaman niyang para sa kanya ang lahat ng librong isinulat nito. Pagkatapos ng lahat ng kwento at announcement ni Philip, ay sinimulan na ang book signing. Hinabaan ni Cassandra ang pasensya at pumila para magpapirma. Kalmadong hinintay kung kailan na ang turn niya. Hanggang sa nasa harapan na niya mismo si Philip. Nakayuko ito habang pinipirmahan ng libro. Pwedeng mag-request? Pakisulat ng I love you too, Philip. Sabi ni Cassandra rito. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Hindi ko binanggit yung pangalan ko kanina. Napaangat ng tingin si Philip. Laking gulat nang makita siyang nasa harapan nito. Cassandra, nandito ka pala. Napatayo si Philip na ipinagtataka ng mga nakakita sa kanila. Hindi mo sinabi na pupunta ka. Hindi ka na sana pumila. Surprise! Nakangiting sabi ni Cassandra. Kinuha niya ang kamay ni Philip at hinaplos iyon. Sorry. Sorry sa lahat. No, ako dapat ang mag-sorry. Umiiling na sabi nito. Tinakpan ni Cassandra ang bibig ni Philip gamit ang hintuturo niya para patahimikin ito. Marami ka pang pipirmahan. Mamaya na tayo mag-usap. Ihintahin kita. Savor the moment habang pumipirma ka ng mga libro mo. Itong unang book signing mo. Huwag kang magmadali dahil ang naghihintay ako. Ako naman, hayaan mong ako naman ang maghintay sa'yo.
Kinuha na ni Cassandra ang mga libro bago umalis sa linya niya. Hinintay niyang matapos si Philip. Nilibang niya ang sarili sa pamamagitan ng panonood dito habang pumipirma. Nang matapos ang book signing ay may closing event pang naganap bago niya tuluyang nasolo si Philip. Dinala siya nito sa likod ng stage. Congratulations sa successful na book signing event, Mr. Lovesy. Salubong sa kanila ng editor ni Philip. Nawala ang ngiti sa labi ni Cassandra nang makita ang mukha ng babae. Ramdam niya ang paghawak ni Philip sa kamay niya at pagpisil doon. Thank you, Miss Editor. Hindi ko magagawa ng successful ito kung hindi dahil sa iyo. Pagpapasalamat ni Philip dito. Siya bang tinutukoy mo na kaibigan mo? Pangaasar ng editor. Ako nga. Pagmamalaki ni Cassandra, inilagay niya pa ang kamay sa bewang ni Philip. I'm married. Pinakita ng editor ang singsing sa daliri nito. Huwag mo na akong pagselosan. I gotta go. Marami pa akong gagawin. Mabait siya nitong ginitian bago umalis. Pinalo ni Cassandra si Philip dahil sa hiya. Natatawa lang ito sa kanya. Bakit hindi mo sinabi? Hindi ka nagtanong. Natatawang sagot nito. Inaanak ko pa nga ang bunso niya. Pagpasok nila sa loob ng dressing room, ay isinandal agad siya nito sa malamig na pader. So, anong plano? Mapang-akit na tanong nito. Anong plano? Walang plano. Umiiling na sagot ni Cassandra. Akala ko ba may sasabihin ka? Hinaplos nito ang nakatikom niyang mga labi. Napaka-flirt mo. Itinulak niya ito palayo ngunit tumawa lang ito. Paano ko masasabi kung ang lapit-lapit mo? Bakit? Nagkakagulo ba ang tibok ng puso mo? Oo. Mahinang pag-amin niya. Napatingala si Philip para pigilan ang pagngiti. Same, Cassandra. Same. Gusto ko lang mag-sorry sa'yo dahil sa mga sinabi kong hindi maganda. I really didn't mean it. Sobra lang ako nagselos kaya ako nasabi ang mga yon. Ngayon ko lang nalaman na selosa pala ako. Ano bang nakita mo para magselos ka? Hinaplos ni Philip ang pisngi niya. Naghawak kamay kayo. Pinalo niya ang kamay nito dahil nainis siya nang maalala ang tagpong iyon. Ouch! Masakit nun. Reklamo nito. Masakit din kayang ginawa mo. Kunwari inaalagaan mo ko, pero pagtalikod ko, lumalandi ka sa iba. Para kang boyfriend na sobrang protective at seloso, pero nag-cheat pala. Hey. Akala ko ba magkakabati na tayo rito? Bakit mo ko inaaway? Kinukumpara mo pa ako sa mga ganyan. Paninermon sa kanya ni Philip. Ikaw naman kasi. Pabalik niyang paninisi rito. Gosh, para kayong mga bata. Sabay silang napatingin ni Philip sa may pinto kung saan nanggagaling ang tinig. Avi, nandito ka pala. Nakangiting sabi ni Philip. Pareho silang umayos ng tayo. You should be thankful. Ako ang dahilan kaya siya nandito. Tama na yung pag-aaway ninyo at ayusin nyo na yan. Dito lang ako sa gilid, kakain. Pumunta si Avi sa may sulok at naghila ng upuan para makapwesto. Ano nang sasabihin mo? Ani Philip at seryosong nakipagtitigan sa kanya. Sorry raw at mahal ka raw niya. Biglang sabat ni Avi. Hindi boses mong gusto ko marinig. Lumabas ka nga. Hinila ni Philip si Avi palabas. Miss Editor, hanapan mo siya ng lugar kung saan pwede siyang makakain. Tinulak nito si Avi palabas at isinara ang pinto. And now, let's continue. Hindi makapaniwala si Cassandra sa ginawa ni Philip. Para itong bata, kaya hindi niya mapigilan ang matawa. And about dun sa nakita mo, ginawa namin yun dahil sa sinulat ko. Mali kasi ang part na yun at pinaparamdam sa akin ng editor kung anong feeling ng may mahawakan na kamay at inaayos ang suot na sapatos. No hard feelings. Trabaho lang. I'm sorry. Paliwanag ni Philip. Hinawakan ni Cassandra ang kamay ni Philip. Mahal kita, Philip. Hindi ko alam kung kailan o kung bakit. Mahal kita dahil mahal kita. Napapansin ko na lang ang sarili ko na gusto ko na palaging umuuwi. Dahil alam kong nandun ka, may uuwian ako. Hinahanap ko na palagi ang pag-aalaga mo at ang paninermon mo dahil sobrang workaholic ko. Sorry sa lahat Nasaktan lang ako.
Kahit na dapat hindi ko ibuntun sa'yo dahil ako yung may nararamdaman. Tinrato mo kasi akong prinsesa pero wala ka namang sinasabi kung ano ba talaga tayo. Pakiramdam ko kasi kaibigan mo lang ako. Sa sinabi mo kanina sa event, parang ipinagsigawan mo sa mundo na mahal mo ko. You don't have to do that. But I appreciated that so much. Philip, gusto kita maging akin. Can you be my boyfriend? Hindi ba dapat ako magtanong niyan? Nakangiting tanong ni Philip. Sus, ako naman. Yes, cos. Anito bago hinaplos ang pisngi niya at pinagdikit ang mga labi nila. Excuse me, gusto niyo ng pizza? Biglang sumilip sa pinto si Avi. Avi? Natatawang saway niya sa kaibigan. Joke lang! Natatawa ring sabi nito. Hindi maipaliwanag ni Cassandra kung gaano kasaya ang puso niya lalo na nang bumalik si Philip sa kondo niya. Makalipas ang 1 linggo, talagang babalik ka na sa probinsya? Abi naman, dito ka muna. 1 linggo ka pa lang dito eh. Pangungulit ni Cassandra sa kaibigan. Maghihirap ako sa request mo, Doc. Nakasara ang salon ko at ubos na ang pera ko. Sagot ni Avi. May pera naman si Philip. Siya nang bahala sa'yo. Anya saka ay tinuro ang nobyo na kakagising lang. Anong ako? Anong meron? Nalilitong tanong ni Philip. Uuwi na siya. Nagpapadyak si Cassandra sa inis. Kapag umuwi siya sa probinsya, babalik ka sa kwarto mo at hindi ka natatabi sa akin mamayang gabi. Bakit ako nadamay? Avi naman, sino bang nagsabi sa yung umuwi ka? Hinila ni Philip ang maleta ni Avi. Gaga, kailangan ko nang umuwi. Miss ko na yung manliligaw ko. Pag-amin ni Avi. Eh di sana sinabi mo yan kanina pa. Ihahatid ka pa namin. Kunin mo yung susi, Philip. Ihatid na natin siya. Nagmamadaling sabi ni Cassandra. Gaga ako na. Kaya ko ng sarili ko. Binawi ni Avi ang maleta mula kay Philip. Cassandra, kayo bawasan ang pagiging maldita mo para hindi kayo mag-away ng boyfriend mo. Ikaw naman, Philip. I'm so happy for you. Walang halong biro. Akalain mo, lahat ng paghihintay mo ay worth it sa dulo. Lahat ng sakripisyo at paghihirap mo. Marami ako natutunan sa kwento niyong dalawa at dahil dyan, gusto ko nang simulan yung akin. Naghihintay na sa probinsya ang future boyfriend ko. Ayoko mawala ang chance na to. Marami pa namang araw na magkakasama tayo. Pero itong courage ko, ngayon lang to. Kaya kailangan ko nang bumalik. Salamat sa inyo. Nang makaalis si Avi ay niyakap ni Cassandra si Philip. I love you. Paglalambing niya rito. Mas mahal kita, Cassandra. May tanong ako. Bulong niya rito. Ano yun, mahal? Mayaman ka naman. Kaya mo naman akong hanapin dito sa Manila. Sa mga ospital kung saan ako nagtatrabaho. Pero bakit hindi mo ako hinanap? Tanong niya rito. Nawalan kasi talaga sila ng kontak mula nang bumalik siya sa Maynila. Mga bata pa rin sila noon, kaya habang tumatagal ay naging abala na rin sila sa kani-kanila nilang buhay. Alam kong kaya kitang mahanap, Cassandra. Pero hinintay ko ang go signal ni Lord. Kumpara ka ba talaga sa akin? Ang sabi ko, kapag bumalik ka sa probinsya at nagkita tayo ulit na pareho tayong single, ay para tayo sa isa't isa. Malambing na sagot ni Philip. Paano kung hindi ako bumalik? Eh di, tatandang binata ako. Anito sa kanatawa. Habang yakap niya ang kasintahan ay bigla na lang bumukas ang pinto at pumasok ang mommy niya. Dahilan kaya napahiwalay siya kay Philip. Mom, hindi ka naman nagsabi na pupunta ka. Natatarantang sabi ni Cassandra. Tumigil ka na sa pagkataranta mo. Hindi ako kontrabida na ina na makikita mo sa mga teleserye. Hindi ako naging mabuting ina sa'yo, kaya wala akong karapatan na putulin ang kaligayahan mo. I'm so happy for you. Nahanap mo na rin ang lalaking nagmamahal sa'yo. Nakangiting sabi ng mommy niya. Dahil sa narinig ay niyakap niya ang ina. Your dad is in New York right now, pero sinabi ko sa kanya ang tungkol sa boyfriend mo. Anito sa kabumaling sa nobyo niya. Nice to meet you, Philip. Lumaki kang gwapo. Manang-mana sa akin ang anak ko. Ang galing pumili ng lalaki. Nagtawanan sila sa sinabi nito. And also, matagal ko nang alam na narito ka nakatira
Philip, hindi na ako nabahala para sa'yo. Mabait na lalaki si Philip. Nasa iyo na ang blessing ko. Ilang oras pang nanatili ang mami niya bago nagpaalam dahil may emergency sa ospital. Kinabahan ako ron. Natatawang sabi ni Philip pag alis ng mami niya. Mabait naman si mommy, pero hindi sa trabaho. Napakaseryoso niyan sa work. Nakakalimutan niya lagi na anak niya ako. Ibig sabihin, professional siya. Halika, payakap nga ulit ako. I love the feeling kapag malapit ka sa akin. Sabi ni Philip. Lumapit si Cassandra sa nobyo at yumakap dito. Ikaw palagi ang magiging paksa ng mga akda ko. Hindi ako mapapagod na isulat ang kwento nating dalawa. Mahal na mahal kita, Cassandra. 1 taon lang mula sa pagiging live-in partner ay naging asawa na niya si Philip. 3 taon na silang nagsasama nang biyayaan sila ng isang healthy baby boy. Mabuti na lang talaga at nagkaroon siya ng lakas ng loob na harapin ang damdamin niya noon. Kung hindi ay nabubuhay siya ngayon sa napakaraming what-ifs. Mabuti na lang din at mahal na mahal siya ng asawa niya at ito ay matyagang naghintay sa kanya kung hindi ay baka mag-isa pa rin siya sa kondo at iniisip kung ano ang rason ng existence niya. Ngayon kasi ay alam na niya, ang mag-ama niya ang rason kung bakit siya nabuhay sa mundo. The end. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, huwag kalimutang mag-like at subscribe. Salamat sa pakikinig. Mag-iingat po tayong lahat at naway lagi tayong pagpalain. Hanggang sa susunod.